pinakamahabang Pasko. Ako si Riza Singson Kaupeng, magkapit, pandasal muna tayo. Matagal nang sikat ang Pilipinas sa mundo for having the longest Christmas season in the world. September 1 pa lang, labasan na ang mga Christmas music and decor sa atin. But last year, pati mga Christmas parties ay nausog na rin. November pa lang, meron ng mga Christmas parties na nagaganap. Dahil nga naman sa dami ng party sa December at sa kapal ng traffic, maraming umiiwas na sa mga petsang ito. But the truth is, hindi tayo ang may pinakamahabang Pasko. Because I read a reflection that said that the Eucharist is a daily celebration of Christmas. Every time the bread and wine transubstantiates into the body and blood of Jesus, our Savior is born anew on the altar. Because God the Son is incarnated in the host and chalice. Nakakamanghang isipin yung lumikha ng lahat na bagay, yung gumawa ng araw at buwan, ng lupa at kalangitan, ng buong sansinukob ay napapaloob sa maliit na ostya at kalis. Our God is both transcendent and immanent. Wow, ano yun? Transcendent, meaning God is beyond our understanding and reach. Hindi natin siyang kayang abutin. But at the same time, He is also immanent, meaning He is with us. He walks with us. He is ever present in our lives. Hindi siya others. At habang lalo natin siyang tinatanggap sa komunyon, habang lalo natin siyang nakikilala, lalo rin tayong nagiging kasing hugis niya. We become like the God we consume. Malapit na ang araw na ating napakahabang pinaghandaan. Sana hindi magtapos ang ating Pasko kapag nabuksan na ang mga regalo at naligpit na ang mga Christmas tree. Sana patuloy ang pinakamahabang Pasko sa buhay natin sa pamamagitan ng madalas na pagtanggap ng Eucharistia. Let's pray. Jesus, it's your birthday. Help me give you the best birthday ever by living a life that pleases you. Amen.